Hey everyone, we are Group 4 from Davao Central College. And welcome to our vlog, Barangay Chronicles, the history of Barangay Sibulan. Join us as we explore the rich history, Culture and development of this beautiful barangay. Let's go! So, good day sa inyo, naata karon diri sa office sa Barangay Captain Christine Rose Abalayan, and naa diri ang amo ang former Barangay Captain Rosita P. Abalayan, and siya ang ato ang first nga i-interview about sa history sa Barangay Sibulan. So, mayong adlaw po kagawad. So, ang ako pong first question about sa history sa barangay is paano po nabuo or na-form ang Barangay Sibulan po? Unsa po ang iyang origin, and ang name po niya nga barang ang Sibulan po is nga po ba siya background history or ano nga event po? Okay, mayong hapon sa tanong lato lalo na sa itong mga estudyante kan from BCC. Yes po. So, nakakaroon aron sa paghatag o maayong background history o Barangay Sibulan, Davao City. So, ang Barangay Sibulan, ipangalan siya o Sibulan, where it come from the name of the river, Subuan. Sa unang panahon, na nato ang mga Kastila pa daw na sa una, kaya di makabalo ang ato ang tribo mag Pinastila, halos di kabalo mag-Bisaya, halos di kabalo mag-English. So, mura o ipangutana sila nga unsang lugara ang kani nga kailangan sila sa sapa sa Subuan. So pag i-pronounce nila Subuan, so ang pagkaintindi nila nga ang lugar is Sibulan. Come from the name of the Subuan River. So mo na sila ang Sibulan. So, ikadawang ako mga pangatanang kagawad is paano po ang Bagogo Tagabawa tribe naka-influensya sa history and identity sa Barangay Sibulan? So ang Bagogo Tagabawa diri sa Barangay Sibulan na naka-identify sila o ngano nga panganlan ang Barangay Sibulan na din pagsugod sa ato ang unang barangay captain, no, si Luna Camansa, then followed by Rousing Ipal, then kay Joel Unti, hantod na dito kay Captain Eric Agos, then ako, o nana sila diya. Umikan kay nakita po nato ang barangay sa unang panahon, nanong nakabalukod ni kami mga generation namin sa political. Kay ang una yun nga nakalingkod as barangay captain, ikuhaan siya history nga na-document yun sa libro natong pangalan nato nga barangay development plan. So kung natay barangay development plan, so muuna yun diya ang the history of Barangay Sibulan, no? Pati ang tribo, itang klase nga tao nga naadiri. So, gumikan sa pagpaningkamot sa atong local government unit wherein na ang city planning na nagsuporta na mahanay ang history of the Barangay Sibulan. So, gihanay ka na with the support of individual department, no? So, napod ang local government unit, DLGU, then napoy mga NGO nga representative na nahimo na nato na karon nga libro. So, gumikan sa pagpaningdamot nato sa ato ang basic nga makabalo, maka-influensya ang ato ang tribo ug unsaon nato pag-anay. So, gihimo nato siya nga storybook. So, at ang barangay council mo na siyang barangay development plan. So, naa diha kay dili ta makahimo pag-develop kung wala gyud tay origin history about barangay. And thank you so much po sa tanang information. Salamat po sa inyong pagbisita na diin ang Barangay Sibulan, Davao City. Ang inyong napili na ma-interview para naman
sa mga kabatan-onan kundi kamo tong amo ang murag mahimo kung dayari kung sa history background ng barangay Sibulan. So, karoon na sa interview ang present kapitan diri sa Barangay Sibulan, si Kapitan Christine Rose P. Abalayan, mayong adlaw na. So, ako first na pangutana na sa present po na kapitan di sa Sibulan, isa po ang important event na you think po nga nag-shape sa Barangay Sibulan kung sa siya karon po. Para sa ako, pinaka-event na sa present na during sa counter is regarding about peace in order kay ilan naka-kapitan nila tayo. Wala pa yun siya i-declare na free from insurgency for 30 years sobra. And then, pag-abot na ako, 2018, so sabay sa pagpagawa sa EO70, ginatawag na itong NCAP to end local armed conflict communist. So, pinaagian na ang ato ang mga kataladi o mga kaisuunang magugutagabawa nag-surrender. So, muna yung pinaka-dili na kumanan sa counter na by means of peace and order na-upside naging malinaw na kung barangay. Other than that, wala kay pinakalisod yung encounter nimo as punong barangay ka is paulsa nimo ang kalinaw o ang ka-upside. Kaya walay mo sulod na mga punta na ito mga maayuhon, mga bisita, investor, mga infra. Kung isa ka barangay, isod kayo ni mo ng peace and order, especially part lang barangay ni Sibulan, in entrance o exit yun siya. So, isod. Kung yun sa nako pag-handle, nag-story ako sa former rebel na stop na. Kay lubok na kayo ang barangay and kanang iwit na kayo siya sa mga kalambuan. Then, ulay manhi nga mga bisita tungod kay sa una, dungog kayo na Sibulan, nagang NPA. So, mawag yun na ako ang pangako sa counter na tutukan ang peace and order. And, doon na lang diha ang health care. Ang barangay Sibulan, siya ay pinakadakong EOR. Consists of 10,000 hectares. So, more on ancestral domain. Yeah. Dako kay na, abot pa dito. So, ma-deliver na nato. Kay tungod na na peace and order, okay na ang peace and order, ma-deliver na nato sa ubang tao ang para sa ilang health. So, makapinatal na tang mga buntis na nasa ngilit-ngilit, makahatod na tang mga tambal para sa mga senior, ma-immunize na namo ang mga bata nga kailangan nato i-immunize. Kaya sa una, hindi man ito pwede mo ang yung mga asa-asa mga puro una pang presensya sa mga NPA. So, huwag yun na akong ipaghambo ang peace and order. So, ang ikaduwa nga pangutana po, sa iyong leadership po, ma'am, usap po na yung pagbalanse ang development po kaya nag-apita sa location di sa community. Pero sa barangay Sibulan, na barangay council, na tribal council. So, kailangan lang yun diya isang pagpanangin sa tribo. Kung natay gusto i-develop when it comes to ancestral domain, kaya ginahimon ko na, mas dako yun ang ancestral domain compared to title area. So, sa ito pa, ang mga development is palulong siya sa mga ancestral domain. So, kailangan mo ipanangin sa ilas respect na bilang nagdumala sa tribo. So, kailangan nato iagi pa sila ang PIC and then saka tabakwa ng certificate of pre-condition. So, dili lalim ang challenge kayo ang pagikay o papil, dili mo nga nakadali like mag-FPIC ta. So, after sa FPIC, magkaroon ng issuance of certificate of precondition for 3 months to 6 months ang kadugayon. So, kung mapansin ninyo, kung matuyok mo sa palibot, minus pagod ang infra or minus pagod ang development sa barangay kay mo ko to kung ingon tungod sa peace and order sa una, ang mga tao na diri ilang mga kayutaan nila wala pa natutuluhan, then ay conflict of boundary conflict. So, pag na okay na ang peace and order, nagsupot-supot na ang mga problema sa mga yuta. That's why hina pa ang development. So, dako yung kay siya challenge kay until now, wala pa ikakuman ang problema sa mga boundary conflict. So, once na okay na ang peace and order, itong mga issues and concern sa palibot, mo arise naman na, mo gawas na
Then kaluoy sa Ginoo, hinay-hinay naman noon siya og kasulbad. So ang Barangay Sibulan karon o ang Barangay Council is nag-abante na siya para sa pagprogreso sa barangay. So nagapaabot na lang tao mga approval o mga budget na ma-develop ang mga area. Dili lang kita basta-basta katarong kaya nga naman na yung mga ahensya which is involved. Dili porket nami sa barangay o ako ang kapitan or gusto na kumaitabo nga development is anytime. So daghang pag-agian na yung mga proseso kaya that's why na ang pag-develop sa Barangay Sibulan di po tayo nga wala gina-develop pero hinay lang ito na yung mga proseso. More on ancestral domain siya niya. Ita basta-basta katarog sa kinaiyahan kay naadiri ang endangered na agila. So that's why hina pa ang Thank you, Ma'am. Go. Daghang salamat, Barangay Sibulan! Stay in this moment forever so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you. Maka-amaze kayo ang Barangay Sibulan sa iyahang history. Daghan ko niyo nabawan about sa iyahang background and syempre maayo sad ang mga tao diri pag i-entertain nila kap and kagawad. So thank you for joining us. My shoulders as Good day everyone, we are Group 4 from Davao Center College. And welcome to our Barangay Chronicles. History of Barangay Sibulan. Thank you.